We are for justice. Pero that justice, the justice that we deserve and we want, dapat tayo ang humugis niyan. Nawawala sa buong picture, sa buong diskusyon sa social media ngayon, nasaan ang mga manggagawa at ang tao, pangkaraniwang tao. Tatabunan yung mga equally important issues na hinaharap din ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Ang hustisya, Pilipinas man yan, O ICC. o pandaigdigan, nakapaling yan para sa interes ng mga mayayaman, ng mga makapangyarihan. Ang mga manggagawa, ang mga masa, ay kailangan maging active para baguhin yung sistema na yon. So paano? There is the $1 million question. Nakakalungkot talaga eh. Yan nga. State ng politics natin, very partisan na. Real talk. Wala silang pakialam sa atin. Okay, magandang gabi mga boss. Nandito na naman kami. Na-miss nyo ba kami? 1 month. 1 month. 1 month. 1 month mahigit ata. Ako si Jen ng Batas Manggagawa. Ako si Ellie. Ako si Mark ng 2 sentimo sa kalye. Kami ang Politikang Ina Mo. Okay. Welcome Check back. na natin yung speaker. Welcome Saan to... pa galing? Ba't ka... Siyempre, campaign period na eh. 1 month. Nag-iikot-ikot kung saan-saan. All over the place. Kung saan mga lugar pa na nakapunta. NCR, tapos adjacent provinces, Calabarzon. Kaya pala namayat ka. Medyo daw eh. Hindi ko rin alam, di naman namayat. Parang na-maintain. Umitim, oo. Sobrang init, tiga. Kakaiba ng init ngayon. Tagal natin di nakapag-taping. Isang buwan ba? Oo, busy tayo pare-parehas eh. Hindi magkatugma-tugma ang mga schedule namin eh. Sa pag nagla-live ako, minsan ako sa mga video ko sa Facebook, may mga nagtatanong nga kailan po susunod na podcast? Gantay kayo. So, Ano, bayad ba kami dito? Di kami bayad dito. Di kami bayad dito mga boss. Busy lahat eh. Oh, busy. 89. sa aming 89,000 viewers sa live. 93,000 viewers. Magandang gabi. Pag-uusapan natin ngayon yun. So, napabiglang live lang tayo ngayon dahil sa dito kay Duterte. Kaya nga eh. Kaganapan. Parang Nayanig. required na eh. Parang feel ko history is happening. Yeah. History is happening talaga. Ganun. Feel ko lang naman. Kasi si Duterte ata yung pinakaunang former public official na talagang nakunin ng di ba, ICC? Dito sa Pinas. Sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Sa history natin. So it's literally history talaga. History is happening. Pero grabe, no? Parang mula kahapon, puro Duterte ang laman ng news, no? Oo, Duterte. Tungkol about sa kanya, kay Sara, kay Bato, di ba, kay Bongo. Tapos puro tungkol doon talagang, I think it really captured yung yung buong media ng Pilipinas. Hindi lang media, pati social media. No? Lahat ng tao. Siguro nakatira lang sa ilalim ng bato ang hindi alam Walang alam nangyayari. Tsaka walang pakialam. So hindi na natin siguro dapat i-explain na siguro sa viewers. Hindi na. Yung nangyari. Ano yung nangyari? Hanggang ngayon nangyayari pa rin eh. Papunta si ngayon, di ba? Nasa Dubai siya ngayon. Papunta ngayon siya na. Hindi, on the way na. Tingin ko, baka nasa na yun eh. Malapit lang yun, Dubai sa Hague. Ginagawa ko kapo yan minsan eh. Kaya lahat ng tao ngayon, habang pinapanood tayo, nangyayari ngayon yung kay Duterte. Kaya din na natin kailangan siguro ipaliwanag pa naman sa lalim yung context. Sabi sa live natin, hindi siya hinuli. Ibinigay siya. Ayun. Yan, agree ako dyan. Agree. Okay, nga no. Binigay siya. Binigay. So ikaw nag-live ka na nga kagabi agad. Nag-live, parang mag-press con na rin ako eh. Ang tagal niya pinagantay niya yung mga mamamayang Pilipino eh. Nauna ka pa kay Nauna pa ako. BBM mag-press con. Nauna pa ako mag-press con, tapos nauna pang matapos yung press con ko. Bagay sa kanya. Bagay sa kanya. Sinabi ko naman na yan doon sa sa live ko. Kayo ba, anong tingin nyo? Kayo muna. Ba't ako muna? Nasabi ko na yung akin eh. Sige, may post na nga ako eh. Anong analysis mo tungkol dito sa Duterte? Reaction niya muna. Pagkakabigay o ikaw? Ano reaction mo muna? Yan. Saan reaction sa nangyari? Saan nangyari? Siyempre, nakangiti ako nung nakita ko yun. Ito, wala to. Siyempre, nandun yung may part sa akin. Dilawan eh. Ako, dilawan ako eh. Pabor sa adik. Ayoko yung ganyang linyahan ngayon Grabe yung Porke gusto mo ng hustisya, sinusuporta mo na yung mga natin. Grabe, sabay pa tayo pumunta sa ni Kian noon burol noon. Siglang ganyan yung stats mo. Alam mo, ikaw masyado ka seryoso. Okay na, go. Initial thoughts. Una talaga shock kasi hindi ko rin in-expect na mahuhuli talaga si Duterte. Or parang yun nga banggit ng isang viewers natin na binigay na lang basta-basta ng ganun. Kasi talaga parang
syempre si Duterte, matapang siya. Pero, ano yun pure bravado lang yung ginagawa niya mostly sa mga hearing na, sige, hulihin niyo ko ICC. Kasi, feeling niya untouchable siya. Then, syempre, lahat, nag-work yung sa office namin, lahat talaga kami na-shock na, talaga nahuli siya. At feeling ko, si Duterte, hindi rin niya in-expect yun. Kaya nung sa mga video ng nasolve siya ng eroplano at uhuli na talaga siya, ay, parang bamboozled siya. Kasi siguro in-expect niya pagdating niya dito, bamboozled. Kasi parang aso. Oo. Kasi feeling ko nung pagdating niya dito, mabibigyan pa siya ng time nung pag-serve yung warrant. Makapunta pa siya ng ng Davao o kaya sa Lunganya o kaya sa Camp Crame. Hindi niya alam, blitzkrieg, yung ibang term eh. Talagang kakuha sa kanya, sinurve yung warrant, sinakay agad si eroplano. Kaya very shocking siya eh. At syempre after ng shock, ay nice, ganun yung nangyayari talaga to. Pero syempre, habang nagbabasa rin ako online, marami talagang inconsistencies na nabanggitin si Bongbong Marcos nung inares si... Inconsistencies? May inconsistencies pagdating sa mismong process. Yung sa Article 59 nga daw ng procedural arrest ng ICC. Kasi binasa ko rin na kailangan pala talaga ay pag yung custodial state, kumbaga, papasok muna dito yung tayo at bibigyan muna ng parang mga local legal remedies yung hinuhuli. Pero kaya yung tanong ng mga DDS dyan, which is valid naman yung question, bakit dinala agad sa pahig? Kaya ngayon... Pero kasi, wala na tayo sa ICC. Ayun nga, isa yan... Yung Article 59... It only applies to member states, di ba? Wala na tayo hindi na tayo member state. Kaya nga, mapapansin mo yung ni BBM kagabi. Interpol yung niya. Interpol. Di ba? Kasi, hindi na nga tayo under ng ICC statutes. But member tayo Pero member tayo ng Interpol. So parang sabi niya, ito yung palusot niya. Ako, I don't buy it, syempre ha. Ako rin. I don't buy it din for one bit. Interpol, ang nag-request, kaya kailangan natin ibigay. Kasi daw, pagka yung tayo naman nagre-request sa Interpol, tulad doon kay Tebes, di ba? Kay Alice Go, sumusunod yung Interpol na Pero syempre, huwag tayo maglokohan dito, no? Hinayaan talaga ng BBM admin. Diba? Kaya ganun kabilis unprecedented. Sobra. Diba? Kasi kahit sa page ko, may mga nagsabi na, tingnan mo tong kaso niya, mabilis din siya kinuha. Nung sinearch ko, hindi naman ganun kabilis. May isa nga dun si Ibid Aman ba yun, yung parang diktador na pumatay ng mga Muslim. Sinare sa akin yun, sabi niya, tingnan mo daw yung same kaso. Yung nakita ko, hindi naman siya nakapunta ng Netherlands. Namatay siya bago pa mag-start yung trial. So very unprecedented talaga yung nangyari kay Duterte. Kaya ang sinasabi ngayon ng mga DDS, bakit sinasabi nyo, due process ang kailangan, pero bakit dito kay Duterte? Bakit parang naging selective? Yan yung counter-argument ngayon or narrative ng mga Hindi naman naniniwala sa due process Duterte. Bakit ba? Ayun nga. Hindi, kaya nga binabato nila, yung mga Lenny supporters, mga dilawan yan, puro kayo due process sa mga napatay na, pero pagdating kay Duterte, biglang nawawala kasi convenient sa inyo. Di ba? Yun? Kaya nga sabi ko sa iba, bumulik tayo sa 2017-20 era ng social media sa Pilipinas na lahat talaga nag-aaway ulit. Ako, kaaway ko rin lahat ngayon. Di ba? DDS ka daw eh. DDS ka, di ba? Yan ang sinasabi ng mga hindi pabor doon sa sinasabi ko kasi binabanatan ko lahat. Mga DDS, galit din sa yung mga DDS, galit din sa akin. Kaya yung mga nanonood dyan ngayon, alam naman nila yan eh. Tsaka yung mga matatagal na sa page ko, alam nila yan. Kasi binabanatan ko lahat na I don't buy their show. Halimbawa, kay BBM, totoo naman sinuko ni BBM yan eh. Si Digong. Pinagsasabi niya na wala siyang kinalaman. Kaya kahapon sa sa press con, nag-live agad ako after kasi di ko mapigilan yung sarili ko. Sabi niya, wala siyang kinalaman dyan. Presidente ka pa, kupal ka. Diba? Walang maniniwala sa kanya doon. Ang gago, di ba? Wala daw siyang kinalaman. Sumunod lang daw siya doon sa international law. Ganyan. Wala daw siya. Isinuko niya. Tapos pangalawa na binanggit niya, wala daw siyang kinalaman doon sa kaso o doon sa usapin ng war on drugs. Kasi before pa because he was just a civilian. Kita mong kagaguhan niya ni Bongbong Marcos. Anong pinagsasabi niya na he was just a civilian? 2017, 2016, even before the Digong's presidency, magkakaibigan naman na yung mga yan eh. 2016, may picture pa nga siya. Ang sabi doon, di ba? Sa post ni Bongbong Marcos mismo, walang iwanan, tunay kang kaibigan. O ngayon, isinuko nung kaibigan, yung kaibigan niya sa International Criminal Court. Tapos so I don't buy the palusot ni Bongbong Marcos na wala siyang kinalaman diyan. Kaisa siya diyan. Kabilang siya diyan. At ako tatanungin, Marcos should be jailed also.
Dapat Kay Duterte, stance mo kay stance mo, Duterte? Duterte? na Dapat lang ba? dapat litisin. Dapat litisin. May mga pinatay naman talaga eh. May mga pinatay. Sabi ko nga sa video ko, kung may pinatay, may pumatay. Kung ganun ang siste, dapat may managot. Pero sino ang dapat managot? Si Rodrigo Duterte lang? Who enabled the killings? Yun ang dapat nating ugatin. So, kung si Digong lang ba yan? Nasaan yung mga congressman? Nasaan yung mga senador? Nasaan yung mga perpetrators ng killing? Bakit wala sila ngayon dyan sa eksena? Dapat ipakulong. Even the Marcoses should be jailed also. Kaya yun yung binabanggit ko, wala dapat wala dapat ano bang term na yun? Walang dapat kampihan. Kasi pare-parehas na yan eh. Pare-parehas na may kinalaman sa killings. Second na point ko diyan, I don't agree. Mamaya pwede nating palalimin. I don't agree with the International Criminal Court. Hindi ako agree na doon dalhin sa ICC. Bakit? Kung dapat litisin si Digong Duterte, litisin siya dito sa atin, sa bansa natin. Litisin siya ng mga Pilipino, litisin siya ng mga manggagawa ng mamamayan ng taong bayan. Hindi mga banyaga. I don't believe in ICC, International Criminal Court. It reeks of hypocrisy, double standards, yung International Criminal Court. Ilan na ba na prosecute ng ICC na yan? May data ka ba? Nung sinearch ko, mga successful na prosecution sila around 60 plus. Marami na. May nilabas diyan na yung mga media outlets natin, yung mga na prosecute na mga leaders, crimes against humanity. Pero kung titignan mo, majority ng mga na-prosecute, hindi naman mga Western Africa. Puro mga global South na tinatawag. African. South America. South Yan. America. Pero walang Western governments. Kaya nga banggit ko sa live ko kahapon eh. How about the Western governments such as the French, the Dutch, the English governments, the United States of America? Ang dami diyang may mga kasalanan sa sangkatauhan. Israel. Diba, United States, say for example, wala na panagot na kahit isang presidente ng Estados Unidos. Binomba, iba't ibang lugar sa buong mundo. May napanagot ba? Si Joe Biden, Malaya. Si Buhay pa ba si Bush? Buhay pa? Yung bata. Si George George. W. Bush. Yan, di pa rin. Si Obama. Buhay pa. Even Trump, di ba? Hindi naman napapanagot because of their crime. Hindi naman daw kasi sila member ng ICC. Same dito sa natin di ba? Same dito sa nangyayari sa atin. But even if sabihin na natin hypothetically, we are member of ICC. I don't believe na ICC ang part yan ng geopolitics eh. Hindi maisasantabi yung usapin na sino ang mga puwersa na nasa likod ng International Criminal Court. And the history of ICC, makikita nyo na puro global South leaders lang ang napoprosecute niyan. Netanyahu, say for example, meron nang nakalabas na warrant of arrest. Bakit hindi nahuhuli si Benjamin Netanyahu ng Israel? 'Di ba? So yan yung pagka-double standard ng International Criminal. Uulitin ko. We are for justice. Nananawagan tayo ng hustisya, nananawagan tayo ng accountability. Pero the justice that we deserve and we want, dapat tayo ang humugis niyan. Hindi mga puti, hindi mga banyaga. Kasi may ganun akong pananaw eh. Pananaw ko, ayokong iba ang huhugis o hahatol, magbibigay, magde-define, magde-determine ng hustisya para sa akin o para sa mga kapwa ko Pilipino. Teka. Kaya ako pinilit natin na mag podcast, no? Kasi alam mo, sa social media ko, ewan ko lang sa inyo, sa akin sobrang polarized talaga nung discussion eh. Yes. No, meron siyempre yung mga DDS na actually talking point ng DDS yan, yung hindi puti kasi si Digong mismo sinabi yan eh na bakit ICC ang magpo-prosecute kay Digong, dapat Pilipino. Meron naman, siyempre sasabihin ng mga DDS, inosente si Digong, hindi siya dapat parusahan, ginawa lang niya yan para sa atin, sa bayan, sa mga anak natin, di ba? Sa other side of the coin, ito namang mga, sabihin natin, dilawan, o yung mga anti-DDS, liberals, Mga naging biktima. na nagbubunyi talaga, na ito na hustisya, ito na So, ako tingin ko, yung masyado siyang polarized na nagiging parang may middle ground dapat tingin ko eh. Na hindi pa na-articulate ng karamihan. No, kasi para sa akin, ako pare-pareho lang kasi sila eh. Pero para sa viewers natin, make no mistake
I think Duterte is a monster. No? 30,000, sabi mo na 7,000 man yan o 30,000 ang kanyang mga sinasabi na matay nung panahon niya sa war on drugs niya. That's still a great number of people. No? Pero he couldn't have done it alone. Hindi niya kayang, kahit presidente ka, na ganong karami ang papatayin mo, hindi niya kayang mag-isa. Kailangan niya ng tulong nung mga tagapalakpak niya nung panahon niya. Kailangan niya ng tulong nung mga hindi nagsalita nung panahon niya. Diba? At yung mga nag-enable sa kanya na hindi lang tao, this is not just persons. No? This is about systemic problems. This is about institutionalizing yung culture ng violence, yung culture ng death, yung culture ng pag-addict ka, masamang tao ka. Hanggang ngayon, sobrang rampant yan. At lalo na ngayon. Hindi DDS at ano yan, hindi DDS liberals kung sino man yan, lahat yan ang nasa isip ngayon. No? Pag-addict ka, masama kang tao. Dahil sa'yo, kaya marami nare-rape, marami napapatay kasi addict ka. Ang tawag dyan, di ba, sociologically, addering. No? Kailangan kasi ng isang strongman leader, sabihin mo ang pasismo yan o ano, ng isang target. Kung kay Hitler, dinimonize yung mga Hudyo. Di ba? Dito sa war on drugs, ang dinimonize addict. Di ba? At kailangan mo yung para marali mo yung sangkatauhan, yung mga citizens. Di ba? So, tingin ko, kahit na yung mga pro-Duterte at saka yung mga anti-Duterte, nandoon pa din, no? Yung indifference nila doon sa mga addict. Kahit nga malamang ngayon yan, dito sa comment, dami na nga nagko-comment, malamang dyan, may nagsasabi, mga addict, salot di ba? Ganon din nung panahon ni Hitler ng mga Hudyo di ba? Yung mga Hudyo na yan, masamang tao yung mga yan yung mga loan sharks, di ba? Sasabihin ni Hitler, yan yung nagpapapagsak ng ekonomiya, di ba? Ganon ang ano nila So, tingin ko, at nawawala sa buong picture, sa buong diskusyon sa social media ngayon, nasaan ang mga manggagawa at ang tao, pangkaraniwang tao. Kasi kahit patayin mo si Digong bukas, may issue pa rin. Paggising ko bukas, May droga pa rin. May droga pa rin. Paggising ko bukas, mababa pa rin ang sahod, mataas pa rin ang bilihin, di ba? Provincial rate pa rin. So dahil sa noise ng social media at media dito sa Duterte, batuhan ng putik kung sino ba ang tama at sino mali. Pero sa totoo lang, entertainment yan sa lahat ng Pilipino. Wala siyang masyadong silbi doon sa buhay ng pangkaraniwang tao. O merong may silbi ang nangyari dito, recognize natin yung mga pamilya nung namatay. Totoong maraming namatay. Marami akong kilalang namatay. Na tito ni Dion. Yung pinsan ni Ador. Kilala natin, malapit sa atin yung mga namatay at karamihan doon mahihirap. Sila, kung meron man dapat mag-celebrate dito, sila yun. Pero lahat, all others, sumasakay lang. Masabit sa nangyari. At tingin ko, it fuels yung mas more divisiveness. Sabi mo nga, parang 2016 ulit all over Sobra. again. It fuels the divisiveness between and among Filipinos na hindi naman dapat magkakaaway. Grabe yun, no? Parang biglang nag-monologue ako. Kaya, tatamihan Pero ako sinusubukan ko kasi intindihin yung yung mga sumusuporta kay Digong Duterte. And hindi rin natin pwede isang tabi na mga manggagawa at ordinaryong Pilipino rin yan dinidismiss din kasi ng dinidismiss ng ibang mga tao porket supportive ka kay Duterte, tanga ka, bobo ka, wala kang utak. Busit ako yung nakala nila yung pagka pro DDS, puro trolls lang. Sa karanasan ko, nakita ko mismo mga aktual na mga tao to, mga vendor, mga manggagawa, mga ordinaryong Pilipino, mga rider, na very supportive of what Duterte did. And I think it's a valid and legitimate concern o yung pinanggagalingan nila. May nakausap nga ako pag nag-house to house. Kasi syempre, pinapaliwanag ko plataforma, nagpapakilala ko. May mga nakakausap ako na may impact din talaga doon sa komunidad nila Naramdaman nila na naging safe yung komunidad nila. Naramdaman nila na umunti talaga yung mga addict, yung kriminalidad doon sa komunidad nila. At
kahit ako, nabibigyan ako ng pagkaintindi sa kung saan nanggagaling itong mga sumusuporta kay Digong. Kasi hindi natin din po pwedeng alisin sa kanila yun eh. Yung sense of security na naramdaman nila, no matter how we view it as kung gaano man Gaano siya ka-fake. kahit gaano man ka-fake o gaano man ka-twisted yung security na binabanggit. Pero para sa buhay, sa aktual na buhay ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na nakaramdam ng seguridad, na nakaramdam na they can live safely, malaking impact yun eh. Hindi yun basta-basta po pwedeng alisin mo eh. Doon sa mga taong sumusuporta kay Digong eh. Diba? Tapos sasabihin, kaya yan yung kinaiinis ko sa social media eh. Na parang sasabihin nila pag DDS sarado ang isip. The same goes with these liberals, with these kakampings even, that they do not see these DDS supporters as workers, as ordinary Filipino people na merong mga valid and legitimate concerns din about their safety, about their lives. May concern din sila sa buhay ng mga anak nila, sa buhay ng mga pamilya nila. At sama, kumakapit sila doon sa security na naranasan o naramdaman nila during the time of Duterte. And because of what I'm saying, natatag ako as DDS eh. Pero hindi eh. Ako, lagi kong binabanggit to. Lumabas kayo sa mga social media nyo. Subukan nyo makipag-usap sa mga manggagawa, sa ordinaryong Pilipino, and try to hear and understand where they are coming from. Yes, we are against the proliferation ng itong mga pinagbabawal na gamot na talaga nakakasira sa mga komunidad. Yes, kailangan i-address natin 'yan. Mga valid concerns 'yan eh. Tapos pag-usapan din natin how do we address that. Napag-usapan natin 'to sa isang episode natin. Droga. Na hindi sapat na you just kill everyone. 'Di ba? Hindi sapat na you just criminalize everything. 'Di ba? Na eto gumagamit 'to. 'Di ba? Pero kagabi nagsuscroll din ako, may mga success stories eh na paano sila na-rehabilitate. Pinsan ko. Ibig sabihin, it is possible na ma-rehabilitate itong mga drug addicts na to. Posible na mabago yung buhay nila if we treat them humanely. Makita natin sila bilang mga tao. Bilang mga kagaya natin na may pakiramdam, merong agency na magpasya para sa kanilang sarili. And this is also a challenge sa mga progressive, sa mga liberal, sa mga kakamping. Baka mamaya, nagiging katulad din tayo ng mga inaayawan nating mga tao. Saradong-sarado rin yung pananaw natin. Nakakabahala. I will unfriend. Sabing gano'n, no? I will unfriend those na makita ko na ganito, pro Duterte. Mga tanga kayo, mga hindi kayo nag-iisip. Yun ba ang ano natin? Ganun ba ang konsepto natin ng ang gusto ba nating lipunan? Tay-tay lang, echo chamber. So, yun yung challenge. Tingin ko dito sa diskurso na papaano natin dapat tignan itong sa pagka-aresto kay Digong. Pero in fairness naman, kaya lang siguro nagmumukhang yung mga ibang progressives ng liberals na yun yung ganun ang kanilang pagtingin sa sa issue ng DDS. Kasi yung mga masyadong polarized na posts, yun yung mga nagka-gain ng traction sa SOCMED. Pero tingin ko small minority sa liberals at saka sa progressives. Yung talagang hardline na mga pag DDS ka bobo ka, yung pag DDS ka troll ka, ganun. Tingin ko minority yan eh. Na at nakikita pa rin naman na marami pa rin sa kanila mga talagang nag-educate, no, pero just so happened na yung mga very polarized and extreme yung view, sila talaga yung nagba-viral sa social media. Parang gano'n. Hirap, no? Mahirap talagang balansehin niya na kasi nga pressing issue talaga siya na Tsaka very polarizing issue talaga siya. Kaya ang hirap, ito na naman tayo sa kulay-kulay eh. Piruin mo yung certain views, diba? Ito ka, ganito ang kulay ka, ganito ka. Napag-iiwanan, binanggit ko doon sa live ko, tsaka sa ilang content na nilabas ko kanina. Nasaan na yung issue ng mga manggagawa? Yes, equally important tong issue rin na pinag-uusapan because of Duterte arrest. Pero nasaan na yung issue ng rampant corruption? Yung PhilHealth. Nasaan na yung PhilHealth? Yung sa GAA, yung Health Emergency Allowance, napakababa ng sahod. Ang taas ng presyo ng bilihin. Just kanina, tinignan ko yung presyo ng petrolyo. Tumaas, pati sa Meralco. Tumaas. So natatabunan yung mga equally important issues na hinaharap din ng mga manggagawa at ordinaryong
Pilipino. Kaya talo na naman eh. Olats. Olats na naman ang mga manggagawa dahil dito sa mga nangyayari. Nalansi na naman, na ano na naman, naaliw na naman. Naaliw na naman, Talanta. na-entertain na naman tayo. Hindi ma-point out na tama binanggit ni Torne diyan, ni Batas Manggagawa eh. Even if Duterte will be jailed today or tomorrow or God knows when, provincial rate is still Kahit there. mamatay nga eh. Provincial rate is still there. May corruption pa rin. Kaya yan din, isang pinanggagaling ng frustration ko, na it's as if all evil, Mawawala sa mundo. diba? Nawala sa mundo just because of what happened yesterday, what's happening now. So, kailangan nating bumalik doon sa it's a call for step back. Tignan natin ano yung Hindi na mangyayari nangyayari sa lipunan natin. Makita natin kamusta na yung mga manggagawa, kamusta na yung mga ordinaryong Pilipino. Sige, magbasa muna tayo ng mga ng mga Comments. comments sa live, no? Ito si Leonardo Patricio, di aabot ang isang buwan si Pierre Ardijan, sabi niya. Going home na siya. Super bright si Daddy Diggs. So, wag kang don't hold your breath. Leonardo. Baka magtagal pa yung Daddy Diggs mo doon. Meron siyang bolang kristal siguro. Si Man Snell, personalan na kasi talaga siya. Ikaw naman. Basa ko ng mga iba dyan na Yung process kasi ng drug war ang may sablay eh. Kung may malalaking drug lords sana nahuli at napakulong, baka bumili pa ako kay Duterte eh. Kaso puro street level user lang yung mga pinatay. Isang rin yan eh. Isang point din yan na dapat tignan sa drug war eh. Who are the sources. Mahihirap talaga ang victims. Talaga victims. Ito, si Glenn Mark Gregorio. Sabi niya, in politics, no permanent friends. Only No permanent enemies. Only their shared principles, objectives, goals, and interests. POGI. May acronym ka Ito, pa. Okay. totoo yan boss dito sa lugar namin. Nawala na dati. Referring siguro to sa mga drug addicts. Ito kakagaling ko lang sa Marilao. Meron ako na house to house doon. Ang sabi niya, boss, concern namin bumalik na uli eh. Yung mga nagda-drugs eh. Bumalik na uli in broad daylight nagsashabu, gumagamit ng... Ganon ba? Totoo ba? Ganon ang sinasabi nila. Wala akong nakikita eh. Ako based on my personal experience kasi 'di ba nung minsan pumunta ako ng Tondo. Noong mga panahon ng Duterte kaya ako umuwi ng gabi, papasig mula doon. Ngayon may sense of fear na rin ako na hindi ko maramdaman kung bakit. Ganon? May nakanoon So, ako ikaw ng mismo fear. ramdam mo? Ako naramdaman ko yung fear. Tapos iniisip ko nga minsan kung legitimate ba tong fear na to? Like, nangyayari talaga itong masamang bagay na to? Or isolated incidences lang na hina-highlight lagi ng media kaya nagkakaroon ka ng sense ng takot na yan? Anong tingin mo? Sociologist ka. I think it's a mix of both eh. So, may totoo. May partly true siya. Pero hindi lang din dahil sa drugs. Di lang dahil sa drugs. Isa nga yun sa gusto kong, kasi nagkakaroon na nga ngayon na parang pag bawat kriminal, laging droga yung sinisisi. Lalo nung panahon ni Digong, ganun talaga yun. Alam mo yung pag sa issue ng rape, laging sinisisi droga. Addict yan. Addict yan. Yung akin naman, ang punto ko dyan, parang ginagawa mong justification na yung rape, nangyayari dahil may droga. Nangyayari ang rape kahit wala yan. Parte ng kriminalidad, yun sa drugs. Kasi nga dahil twisted na yung perception of reality. So nakakaapekto yun. Pero ang gusto kong i-expand yung usapin na this is happening because of the economic ills ng lipunan natin. Ang daming mahirap. Talagang desperado na yung maraming kababayan natin. Nagugutom yung pamilya nila. So everyone is resorting to doing criminal activities. So contributory factor yun sa pagdami ng mga krimen. Mababait pa nga mga Pinoy. Oo. Sa hirap ng buhay. Mabait pa. Nagugulat nga ako, Resilient. wala pa nagluluting eh. 'Di ba sa dami na mahirap, sa dami ng mga manggagawa hindi na alam yung gagawin sa pang-araw-araw. Nagbabasag ng sari-sari. Bakit hindi pa nilulut yung mga supermarket eh? Mababait pa mga Pinoy sa... May takot sa Diyos eh. Hindi, legit yun. Hindi, legit yun. May takot sila sa Diyos. Okay na yung mamatay ako sa gutom kaysa magnakaw ako. Ganon yung ibang mentality ng mga Pilipino. Magbasa pa tayo. Ito, may magandang comment si Rachel Corona. Hindi ba misplaced naman yung biglang pagbandera ng Duterte camp na concern sa soberanya at nationalism? Kung kuno, pero sinadigong rin naman grabe magpakatuta sa China. Convenient lang pagiging makabayan bigla. Pero gusto unahin sariling safety. Rachel, ako tingin ko dito, para sa mga mayayaman, lalo sa mga oligarchs sa elite, convenience naman talaga yung nationalism para sa kanila, di ba? It's a matter of convenience. Kunwari, Filipino first, di ba? Yung policy na Filipino oligarchs yun. Filipino oligarchs first yun, di ba?
Wag niyong ipaubaya sa ibang lahi. Kami dapat ang magbungkal ng magmina diyan sa Visayas at Mindanao. Tsaka para sa akin, very flawed yung idea na may Filipino nationalism sa mga ganito. Kasi di ako naniniwala sa idea ng nationalism. Especially sa Philippines na very varied ang culture natin dito na online nga, di ba, nag-aaway yung Bisaya tsaka mga Tagalog. Ewan ko kung bakit. Parehas naman Pilipino exploited yung mga yan. So parang, yung idea ng nationalismo natin, lagi lang natatali sa isang politiko eh. Pero pag wala yung politiko, wala tayong self-identity na, ay, kapwa Pilipino yan. Ay, bila sasabihin na, ay, Bisaya yan. Kumakain ng pagpag yung mga Tagalog. Parang nakairita lang yung idea ng nationalism. Isa tatali lang. Kung merong isang politiko ang may issue. I agree with din sa sinasabi ngayon. Double standard din naman ng ng nakaraang admin. Pero ako, pag pinag-usapan yung sovereignty natin, we as people, as working class, tayong mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, ang dapat magtakda ng hustisya na para sa atin. Not outside entities. Pero pagdating kayo sa ganyan, di ba? Ikaw naniniwala ka sa local justice system natin dito sa Pilipinas? I do not believe in the local justice and international justice. I believe that it is skewed in favor of the oligarchs, of the billionaires, and of the politicians. Let it be clear sa mga nanonood sa atin. Ang hustisya, Pilipinas man yan, O ICC. o pandaigdigan, nakapaling yan o skewed para sa interes ng mga mayayaman, ng mga makapangyarihan. Kaya pag sinabi ko na ang hustisya na inaasam-asam natin ay dapat tayo rin ang maguhit, hustisya yan patungkol mga manggagawa, yung mga naaapi mismo, yung mga maliliit, yung mga ordinaryo, yung magdetermine what justice, anong klaseng hustisya ang gusto nating iguhit. Hindi yung justice system natin na alam naman natin pare-parehas na Corrupt. Corrupt. Totoo. Corrupt yan. Sino napapanagot dito sa bansa natin? Dugtong natin sa war on drugs. Sino mga napapatay? Di ba? Mga mahihirap. Same with justice system natin. Sino mga nakukulong? Mga mahihirap. Yung mga bilyonaryo, puta, senador pa. Di ba? Puta, mga politiko pa. Si ano nga, yung diba? pinakano nga doon, diba? Parang hypocritical siya nangyaring to is yung pinabayaan nila binigay lang nila si Duterte pero si Imelda di nila mapakulong hanggang ngayon. Yan nga sinasabi ko eh. Ito mga... May conviction. May conviction na nga yun eh. Ito mga... Hindi pa nag-appeal? Ga-appeal nga eh. Yung yung problema Pero, eh. Appeal, hindi pa final. Hindi, pero alam ko may finality na yung ilang kaso eh. May tatlo yung May finality na eh. Talaga? Oo. Hindi lang sa kinukulong based on humanitarian Human reason reasons. kasi matanda na daw si Imelda. Kaya yan yung kinagagalit ko. Si Enrile din dati, no? Sa Oo. purposes Hindi siya kinalaman. yan yung kinagagalit ko kasi parang nawala na yung mga Marcos Sa usapin. sa picture. Sa usapin, oo. Nakakagalit kasi parang na yung mga nagsasabi na never again, never forget. Kaya ang sinasabi naman nila dyan, one enemy at a time. Ayan, naman daw. I do not believe also in that. Yung Isa-isa lang daw. narrowest target. O by letting one go away doon sa mga kasalanan nila sa mamamayan, sa ordinaryong Pilipino, napapalakas mo naman sila rin. Diba? Parang patumbahin muna natin yung common enemy natin. O pag natumba na yan, dito naman tayo sa susunod. Hindi mo alam, yung sumunod na tatargetin mo, mas lumakas na. Mas na-consolidate na yung kapangyarihan. Kaya if we are really for justice and if we are for accountability, jail Marcos to. Putang inang pamilya Marcos yan. Bongbong Marcos, Imelda Marcos. Kasi itong mga Marcos, sigurado to, pag natapos to sa mga Duterte, sigurado, Isusunod niya tayo lahat eh. Akala kaya yun yung false perception na puta, okay, ito muna tayo. Ano tayo diyan? Common enemy natin. Pag natapos ang mga Marcos, tama yun boss, pag natapos ang mga Marcos sa Duterte, putang ina, iisa-isahin na yung mga kalaban hanggang makonsolidate uli nila yung kapangyarihan pampolitika. Yan, unlimited power na naman sa mga Marcos. Napunta ko sa isang rabbit hole na DDS na parang discussion online. Tapos meron silang mga conspiracy theory dun. Feeling ko nabasa nyo na yun. Yung Yung ano yun? na sinasadya daw talaga ng BBM administration galitin yung mga Duterte para daw manggulo sila. At nanggulo daw sila doon pag-declare ng martial law si si Marcos. Grabe yun. Sabi ko, oh shit, baka nga. may nag-comment, oy, wag tayong mag-people power kasi gagamitin para Ayun, oo. Mag-Marcel. Nagulat ako. Ang lalim ng analysis nito. Parang yun, parang uno card, reverse card. Tapos reverse ulit. Kasi pag-iisip mo, nga, iniisip yung mga DDS. Pag nagalit ko. Parang QAnon lang eh. Kaya nga At least may self-awareness yung mga DDS, di ba? Huwag
Parang anong galing Huwag tayong huwag tayong mag-EDSA, huwag tayong mag-people power kasi baka mag-martial law bigla. Kasi mas malala yun. Dali, may nagpapa-shoutout dito. Ayaw daw natin siya pansin. Ay, Si Popoy. shoutout, Si Popoy. Kaisyo. Popoy, kasama natin sa puwersa yan. Poy, gusta. Poy. Balik ka na dito. Tapos si Fernando Esquita. Ay. Dapat talaga hiwalay ang FB na mga kapos ang kaisipan sa katotohanan. Parang dapat hiwalay ang Facebook na matatanda. So, sa lahat ng to, nakaka-frustrate. Tama naman kayo. Ako naiintindihan ko yung frustration ng ng yung sobrang polarized nga yung mga nangyayari. No? So, kailangan natin mas clarity. Siyempre, at tanong ng karamihan yan, o sige, Ellie, o sige, Mark, dyan, anong gagawin? Diba? Ngayong sabi mo, hindi dapat sa ICC, dapat Pilipino ang magparusa kay Digong. Na na lahat naman siguro tayo dito nag-agree na may kasalanan si Digong do sa drug war, di ba? Lahat tayo nag-agree doon. In-enable niya ang kapulisan na magpapatay-patay diyan kung sino-sino basta sa mapagkamalang addict o mga drug user lang, hinayaan niyang patayin 'yon. Very vocal siya doon, di ba? O anong gagawin ngayon kung hindi ICC? Kasi may posts at I think si Florin Hill ba yun sabi niya na we take justice Wherever we can diba sabi niya. So it doesn't matter kung ICC yan, kung Pilipinas man yan, kasi malinaw naman na hindi gumagana ang justice system natin, local justice system dahil nga alam nga natin anong kanta? At ang hustisya ay para lang sa mayaman. Diba? Alam natin yun at mayaman si Digong, powerful si Digong, past president siya, di ba? So, we take justice wherever we can get tanong ko rin kay Florin. Naniniwala ba siya na may hustisya sa ICC? Ayun. Anong hustisya yun? I think diba? pagdating sa hustisya, ang mga biktima lang, ang direct victims na makakapagsabi na may hustisya sila. Tama. Yun. Do we Kasi believe? for example, sasabihin ba natin na invalid yung claim nila na, for example, may mga in-interview yung mga families na naging victim ng ng tokhang ni Duterte. Sabi na relieve sila na napunta na sa ICC, pinakinggan sila. So para bang sinasabi natin na invalid yung ganong klaseng claim nila sa justice nila? No one is discrediting that. We fully acknowledge the pain, the suffering, the loss, especially of the victims. Kaya we are for justice and we are for accountability. Kaisa tayo dyan Pero again, yung sa ICC, pag tinignan mo nga ang kasaysayan niya, may makakamit ba talaga tayong hustisya na nais natin doon sa mga minimithi natin? Yung tanong ko rin yun Hindi, tinatanong ko rin sa lahat yan. Sa sarili ko, sa mga kaibigan, sa inyo, may hustisya ba? Hindi lang naman ako nagsasalita na ganito dahil hinugot ko lang sa hangin Looking at the history of International Criminal Court, looking at what's happening all over the world, makakamit ba talaga natin ang hustisya sa pamamagitan ng mga banyaga na yan? It's a question. In the same manner, we will acknowledge itong pain and suffering ng mga naging biktima. But then again, I believe, personally, sa ICC, tingin ko, malabo pa rin yung hustisya na... Ako tingin ko kailangan nating i-differentiate doon sa broader type of justice na sinasabi mo. At saka doon sa personal justice na For example, kunwari lang magulang mo kunwari ang tinokhang. Meron ka bang pakialam kung sino ang magpakulong kay Digong? Siyempre, wala. Wala, di ba? Diba? So kahit ICC pa yan, kahit sino pa Poncio Pilato yan, na manghuli doon sa tingin mong pumatay, doon sa kamag-anak mo, personally, you feel that justice has been served. Di ba? Kahit nga hindi umabot sa ganyan, mahal ka lang ng Tulfo Kahit mamura lang ni Tulfo, okay basta na public humiliation, makakaroon ng sense of justice yun. Kasi feeling nakatimbre na ako ng isa sa kanya. Pero, i-differentiate natin yun, yung ganong justice. Doon sa broad. Kasi, yun yung sinasabi ni Mark kanina na hindi natin pwedeng tanggalin talaga yan doon sa mga biktima ng pamilya ng biktima ng drug war, di ba? Sa kanila, justice and rightly so. No? Pero yung mga hindi naman, yung mga nakikisakay nga, yung sinasabi ko kanina, na justice has been served, na yun yung broader type of justice na sinasabi mo. No? Na hindi naman kahit patayin mo bukas si Digong, ay masaserve na yung justice. Kahit patayin mo bukas si BBM, no? Hindi pa rin masusolusyonan
Yung broader problem of yung justice. Systemic. Kasi sistema yun Systemic. Justice system yun na pinapaboran lang ang mayayaman. Kaya, So it's not targeting any specific person. yeah. But ang mga manggagawa, ang mga masa, ay kailangan maging active para baguhin yung sistema na yon. So paano? There is the $1 million question. Kaya nga. Paano mo babaguhin ang Masyadong isang ano yun, sistema? very big, especially alam mo, ordinary worker. Pagod ka buong maghapon, di ba? Tapos, papasok ka na naman kinaumagan, tapos bigla kang tatanungin. Paano ko sasabihin justice system? Paano ko sosolve yung justice system? Naman, Pero, sir, papasok pa lang ako sa trabaho, hindi pa ako nagkakape. Pero alam niyo ba, napapansin ko, lately, di ba, online, karamihan talaga ng political battle online na lang ngayon eh. Kasi for example, nagkangkas ako dito, di ba sinasabi ng ibang DDS vloggers na, eto na, nagagalit na yung mga Pilipino. Pag lumabas naman ako dyan, mga taon, katrabaho lang, pauwi na, naglalaro lang, umiinom. Alam mo yung parang, somewhat parang comforting yung idea na mag-arali yung mga tao against kay BBM. Pero nung nakita ko na kahit si Duterte na yung inatake mismo directly, yung mga tao nonchalant pa rin sa issue na yan. So parang it's very sad. tama. Meron yung, may nabasa akong post, nakalimutan ko lang sino, sa social media. Sabi niya, parang kinumpara yung EDSA tres doon sa ano ngayon. Parang, nung si Erap daw kasi ay parang nung tinanggal siya, nag-EDSA tres, marami yun, million doon. Million yung EDSA tres na yun. Lumabas daw talaga yung tao kasi ang base daw ni Erap ay yung May hirap. class D and E. No? Ito daw si Digong, kaya ito rin yung nag-feed nung sinasabi na puro trolls lang yung sa online na yan. Middle class daw ang base ni Digong, hindi daw yung masa. Ako, tingin ko, mali. Mali. At meron akong teorya. Diyan sa ano na yan. Ano yan, teorya? Ano yan? Kasi nung panahon ni Erap, wala pang Facebook. Wala pang SOCMED. Wala pang ano. Diba? Wala sa social So, media. at ngayon, itong panahon na to, tingin ko, mas mahirap talagang magparally, mas mahirap magpalabas ng tao. Bakit? Kasi meron ng outlet na hindi na kailangan lumabas. sa anger. Diba? SOCMED, murahin ko na lang to. Gawa ako ng dami account, murahin ko tong putangan ng BBM na to. Murahin ko tong putangan ng Duterte na to kung sino man ang kinakagalit niya. And that, yung cathartic release na ngayon. Tama. Okay na, namura ko na. Okay, namura na ni Tulpo, namura na ni Digong. Okay na yan. Balik na ako sa trabaho ko. Tama. So, ako tingin ko, yun yung ano eh. Ewan ko kung anong tawag sa teorya yun. Pero tingin ko yun yung isang nakaka-add na ano eh. Yung tawag sa ganyang activity online, slacktivism. 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 Pero, it's a valid form, tingin ko pa rin eh. Yung mga tao, magre-release na lang, social media. At hindi rin dapat isang tabi yun. Yung pagkilos ng mga tao sa social media, hindi dapat i-discredit yun. It's as if, Oo naman. it's as if, kasi parang pinalalabas nun, no? Nagsabi na yun na, parang puta, walang nagagawa yan sa social media. Ano yun, maling analysis agad yun. I think marami nagsasabi na wala nagagawa yung social media kasi di mo naman nabibilang or nakikita talaga kung gaano karami yung mga tao na nag-engage yan. Kasi marami na nga troll farms. Natin alam kung, alam niyo yung dead internet theory, yung mga ganyan. Parang karamihan. Ano yung dead internet yun? Nadarating tayo sa point na yung internet access Puro natin. trolls na lang. Puro trolls na lang. Mga dami accounts. Wala nang organic life dyan. Parang post-truth. Puro post-truth na lang ganyan. AI, ganun. Which is, nakikita ko na nangyayari nga talaga ngayon. Na parang paunti-unti na yung meaningful conversations na nangyayari. Oo. Kumbaga, mas mahalaga Puro na yung... partisan Puro lang. partisan na lang. Yan yung dead internet theory na feeling ko binabalidate yung theory nyo na talagang dahil sa technological advance natin. Wala na ng physical outlet yung mga tao to express their frustrations. Dahil kung pwede ko nang murahin kunyari sa Elijah Online, pwede mo siya pupuntahan at mumurahin na. Gagastos pa ako. Okay nga. Nakabukas nga lang comment section ko eh. Pwede ako murahin. Pwede murahin mga boss. Pwedeng Ako murahin. na nagmura sa'yo. Dahil yung mga parehong DDS tsaka anti-DDS. Kaya nga, wala nga, parang putang ina. Kung ano na namang... Grabe, pero di ko rin masisisi kung bakit maraming lalo na yung mga, siguro sa side ng liberals, sa parang feeling nila nabully sila ng term ni Duterte, di ba? Ngayon parang feeling nila, makakabawi na kami. Yan. Revenge. Revenge. Putang ina mo, Pero Digong, dahil sa ganyang klase... Yan ang problema sa politika na ganyan, no? Ngayon, feeling ko nga, dahil nga sa ganyang klaseng conversations, na parang out of revenge lagi, ngayon, nafe-feel ngayon yung anger ng ng mga Duterte supporters. Ngayon, dahil dyan, lumabas na yung parang tinatawag na naman ng mga addict, yung mga criminal, kaya di naman talaga addict talaga. Yung parang mas lalong, tignan nyo yung post ng mga balita tungkol dun sa statement ng families na nasa ICC na nabibigyan ng justice, puro hahariyak.
Tapos tinatawag na, di sana mamamatay yung anak mo kung di addict yan eh. Kahit napatunayan naman na hindi. Dahil sa ganong klaseng level of polarization ng discussion, yung mga mismong victims na ang nagiging consequence nun. Kaya parang nakakalungkot talaga eh. Yan nga. Yung state ng politics natin, very partisan na. Lungkot nga ako. Sad na kami. Sad. All the more na dapat talaga gumuhit ng alternative dito sa ganito na. It's not only Marcos versus Duterte, you're a DDS or BBM, you're a Pink or whatever. Truth be told, even I'm expecting too much din siguro kasi sa mga kakampigs, especially sa mga kaibigan na kilala ko na nagiging same din sila na mindset eh. Kasi kanina pagbukas ko ng ng Facebook, proud pa sila. I have unfriended 30. Parang paramihan na ng na-unfriend. Palaki ng echo chamber. chamber. Kaya nga, pag in-unfriend mo lahat yun, ang makikita mo lang sa feed mo, pare-pares na mga isip, pare-pares na mga opinion, pananaw sa buhay. Echo chamber yung kakalabasan nun. Ako, di ako mga unfriend. Gusto ko mairita sila sa akin lahat. Pero sa tingin ko, sa pananaw ko, mas maraming mga Pilipino, ordinaryong Pilipino at mga manggagawa nasawa na sa ganitong klaseng politika. Madami. Yan na naman, parang ganun yan na naman, putangin na, baba ng sahod ko, yan pa pinag-aawayan ninyo. Yung Meralco, magtataas na naman ang singil sa kuryente, putang inang yan. Tapos pinag-aawayan yung ganyan pa rin, kulay-kulay, marami yan. Na-encounter ko yan online, na-encounter ko rin yan sa ground. Marami. At tingin ko yun yung dapat nating mas kausapin din, mag-reach out din tayo sa kanila na kailangan natin magkaisa eh. Kasi halimbawa tayo, pare-parehas. At hindi sokbet ang pag-reach out. Yes. Tama. Factual dapat. Relation. Magbuo ng relasyon sa kanila, pakita sa kanila na posible, may magagawa tayong pagbabago. It's a long battle. Kanina yung hanging question. O sige, anong gagawin natin? Napapaisip din ako, everyday yan ang question na may mangyayari ba talaga sa ginagawa natin, sa social media, sa house to house. I cling on to that hope na may mangyayari, may pwedeng mabago. Siyempre, slowly, maliit man, titignan natin ngayon. Pero pag natutunan kasi ng mga ordinaryong Pilipino at ng mga manggagawa na ma-realize na nasa atin pala talaga yung kapangyarihan na baguhin yung kapalaran natin. Tingin ko yung usapin ng justice system, yung usapin ng mga social ills, problema sa droga, problema sa kriminalidad, etc., etc. Kaya nating gawan ng paraan eh. Kaya gawan natin ng solusyon eh. So, kaya dapat ma-realize yun ng mga 51 million workers in the formal economy alone. Hindi pa kasama yung mga rider dyan, yung mga nasa... Kung yung 51 million workers na yun, matutunan lang na magkaisa, hindi lang presidente kaya nilang iupo sa Malacanang. Kaya nilang baguhin yung isang buong lipunan. And that's the challenge. Magkakaisa sila, iboto ang... 85 pa manggagawa pa. Wag. Mayayari tayo dyan. Hindi. Kasi sobrang vague kasi nung magkaisa. Di ba? Kahit kore pa lang yan. Magkaisa! Di ba? Ganun lang yan eh. Pero anong forma ng pagkakaisa? Organisahin ang sarili. Yes. Kasi wala tayong aasahan sa gobyerno, sa mga politikong ito, na lahat sila, awayan lang sila, sarili interest lang nila. Sabi nga dito ng isang komentar ni Mansnel, kahit anong maging desisyon nilang mga politiko, basta itaas sila sweldo ng magagawa, bahala sila. Wala sila. Ito real talk real talk. Yan. Real talk. Wala silang pakialam sa atin. Yun. Shucks. Dapat tayo ang magsama-sama, mag-organisa tayo ng mga union, kooperatiba, mga asosasyon. Yes. Tayo ang magtulungan para iangat yung isa't isa at eventually, kapag marami na ang organisado, tingnan natin kung kaya nating baguhin mismo yung sistema ng hustisya, ng ekonomiya, ng politika sa Pilipinas. Yan siguro yung magandang topic next episode. Kasi di ba nakaraan, daming yung sa mga union, sa Nexperia. Oo, daming strike na yun. Daming strike na yun. Doon naubos boses ko. Susundan ko pa. Marami pa akong nakaumang na notice of strike.
Tatlo. Ayan. Yari ka kay Benny Laguesma. Yan. Taga Dolen, CMB. Hintay po kayo next week. May 3 notice of strike na. Si Benny Laguesma, Boy Shout out. Shout out, Sec Benny. Boy AJ. Ang Boy AJ yung mga ino-notice of strike. Benny Laguesma, Boy AJ, Secretary of Employer. Daming strike na kami. Ayun. So yun, siguro medyo na-access naman natin Tama. Tingin. Sana, siguro baka mamaya, sa mga viewers namin na nagtatanong kung kailan ang next labas ng podcast, Antay lang kayo. Antayin nyo lang po kasi medyo election ngayon, kampanyan, yung isang co-host namin nangangampanya, no? So, hindi siya madalas available. So, baka mamaya, after elections, malamang natin magre-regular ulit tayo. Congressman na si Ellie. Doon na kami sa office. Sana congressman na to. Tama, number 85 ka manggagawa party list. Sabi nga mga nung boss. iba, magpapayaman lang daw to. Putang inang yan. Papatasin naman doon yung sahod eh. Okay. Tandaan nyo to mga boss, hindi ako yayaman. Yan Hindi, sa Congress. pangako, alam mo pangako nito? Ayan, yan. I-address ko. Nasaan? Mga kababayan, mga boss na nasa live. Ako ang kauna-unahang congressman. Sakaling palarin. Siyempre, papalarin na dahil iboboto nyo 85 ka manggagawa. Kauna-unahang congressman na minimum wage lang ang tatanggapin. Ay, Hanggat hindi na itataas ang sahod ng mga manggagawa, ako nang mag-a-adjust putang inang mga congressman yan. So parang magiging interest mo talaga na itaas yung sahod ng manggagawa kasi yun lang rin ang tatanggapin mo. Yes. Yes. Saan mo kaso, cheque yun eh. Oh, merong di ba? Merong saan mo sahod talaga yun. oh. I-donate ko sa mga union. Do-donate ko para sa mga Uy, kaso, sa sa mga organizing. Sa mga union ko yan. Union. Ayan. Di ba? May mga kaso So, mga sa akin mo manggagawa. do-donate? Sa akin mo Hindi, do-donate? sa mga union na Hindi, ikaw. abogado ako ng mga manggagawa. Libre lahat. Hindi, ikaw. Ano yan? Nepotismo tawag. Libre lahat yung mga kliyente ko Libre eh. na. Okay yun. God bless you. Putang na, wala pala to. Wala to. Putang na. Lokohan to. Sa mga manggagawa na may kaso, sa mga nag-uunyon, mga organizer, i-donate ko yung sahod ko bilang congressman. kuha ka ng fund. Tandaan nyo yun mga boss, sa mga nanonood sa Kaya live. siguradong di ka magpapayaman. Hindi ako magpapayaman. 3 taon. So, At hindi rin ako magpapatagal sa pwesto. Kasi concern ng iba, puta, baka magpatagal ka dyan sa pwesto. Una, tumakbo naman ang kamanggagawa, hindi para magpatagal sa pwesto, kundi para isulong ang provincial rate. Mabuwag na yan eh. Saka yung living wage, mapatupad. So yun lang yun, di tayo magpapatagal, di tayo magpapayaman. Puta, guguluhin natin. Let us change the politics in our country. Samahan nyo ako. Siyempre, pag mag-isa lang ako, di ko kaya yan. Yun. Okay. Sige, may isang boto ka na sa akin. Ayan. Ayos. Hindi ka pa pala boboto sa akin. Hindi ako nakarehistro eh. Ayaw nga. Paparehistro Hindi naman na ako siya. bumoboto Sa eh. mga previous nga natin, hindi pala naniniwala sa election. Ngayon, buboto na siya. Kung nakarehistro ako, iboboto ko. Theoretical Problema, hindi vote. ako nakarehistro at hindi ako naniniwala sa election na putang nang yan. So, next live. Next live. Okay. Okay. Sige, close na tayo. Last words, Mark. Ayun, boto nyo si Elijah. 85 ka manggagawa. Ayun lang. Kampanyador ka na rin ni Kampanya pala Elijah. Na-brainwash ka na rin ni Elijah. Ayun ako pala si Mark ang 2 sentimo sa kalye. Last words, Eddie. Yun mga boss. Marami na masyado nasabi. Pumanatag tayo mga manggagawa. Mahaba pa ang laban natin. Pero ngayon 2025 elections, may papanalo tayo. Number Yan! 85 ka manggagawa party list. Sa likod ng balota, pangatlong column, number 85, isang party list lang ang iboboto. Ang party list ng ordinaryong Pilipino at saka ng mga manggagawa. Kamanggagawa. Okay, Eli po ng Eli San Fernando. Kamanggagawa pa. At kamanggagawa party list. Sige. Final words ko ako, para sa mga viewers natin na yung 51,000 viewers natin. Tigilan na po natin ang pag-idolo sa mga politikong wala namang pakialam sa buhay natin. Tama. So kung may pakialam sila dyan, matagal na nilang binago yan. No? So tayo po, dapat tayo magtulungan, tayo mag-organisa ng ating mga sarili sa mga unyon, asosasyon. Kung gusto nyo magpatulong, mag-organize, mag-message kayo sa page ko sa Batas Manggagawa. Marami na akong natulungan doon sa kaso, sa pag-uunyon, pagbubuo ng mga asosasyon. Message po kayo doon. Tayo lang ito na dapat magtulungan para baguhin natin ang sistema ng ekonomiya at politika ng bansa natin. Tama. So, ako si Jen ng Batas Manggagawa. At ito. At ito ang Politikang Ina Mo! Cut! Direct cut!